Dikir. Walang pagkain ng pagkain, walang bismillah. Pag siyar, walang dua. Kaya mangyayari, tatamaan ng iba't ibang mga sakit sa puso ng pakitang tao, sa kanyang puso. Kaya sabi, mudhabdhabin. La ilaha ula, wala ilaha ula. Yung mga munafikun, ganun. Di ba? Ang kabilang din sa katangian ng mga munafikun na kapag gagawa ng kabutihan, yung isang mananampalataya, gagawa ng mabuting tao na to, o magsadaka. Sabi niya, 10 piso lang sinadaka mo, hindi naman tatanggapin ng bawat tala yan. Di ba? Ganun ang mga munafikun. Kapag hindi ka naman nagsadaka, tingnan mo, ang damot na ito. Ang daming pera, sobrang kuripot. Yung munafikun, ganun. Nakuha ninyo? Kaya kapag gagawa ka ng kabutihan, wala kang pakialam sa munafik. Piso lang yan, 10, 21, 1,000. Basta ang pinakamahalaga, yung ikhlas mo sa paggawa ng kabutihan kay Allah Ta'ala. Kaya kapag gagawa ang isang tao ng kabutihan ng pakitang tao, riya, at kapag iniwan mo yung kabutihan, hindi mo ginawa yung kabutihan kasi para sa tao, hindi mo ginawa yun, ay pakitang tao ka rin. Naintindihan niyo ba? Para maintindihan ninyo. Ang tao minsan gumagawa ng kabutihan para purihin ng tao. Di ba? May mga ganun sitwasyon. Hindi nyo ba alam may mga tao na hindi sila gagawa ng mabuti kasi pakitang tao rin yun para hindi sila mapuri. Yung pala doon sila papurihin nung hindi sila gumawa ng kabutihan. May ganun sa puso ng tao na hindi namamalayan. Na kung wari, sige, kayo na lang dyan, mga bait naman kayo. Pero yung pala sa puso niya, pakitang tao. Kung wari, nagpapaubaya. Kung wari, nagpapaubaya, pero yung pala sa puso niya, bait to kasi nagpaubaya. Gusto pala niya, purin siya ng tao kasi nga nagsakripisyo. Nifaq. Ay, riya din yung pakitang tao rin yun. Na kung wari, nagpapangabayani. Di ba? O naubusan ng pagkain, hindi, sa inyo na lahat, halimbawa, hindi niya kuha Tapos yung pala, kung sa puso niya, para purihin siya. O sa pack lunch, tubig, tapos wala siya, halimbawa, hindi nakakuha. Pero sa puso niya, kung wari, ay mabait siya, hindi na siya kukuha ng pack lunch para lahat makakain. Pero yung pala sa puso niya, para sabihin ng tao, bait niya ito, hindi na kumain ng pack lunch. Di ba? Kaya yun ang tinutukoy, watarkul amal li ajlin nas, at iniwanan mo yung kabutihan para lang sa tao ay pakitang tao ka rin. Hindi ka nakakain, pakitang tao ka pa. Di ba? Doble na yung kamalasan mong tao ka. Di ba? Wala ka lang nakain, pakitang tao ka pa. Nakuha ninyo, tignan ninyo yung puso ng tao, sakit ng tao. Kaya minsan alam nyo, sakit yung leadership. Alam yung leadership? Kabilang sa sakit ng tao ay pamumuno. Na kapag, tingnan nyo dyan sa farm, sa lahat, pati sa barangay, lahat yan. Kaya nga sinasabi ng mga sayings, ng mga scholar, ng mga salaf, kapag gusto makita yung mga munafikun, punta ka sa barangay hall. Kaya sa pinto ng mga nasa gobyerno, lahat ng uri ng pakitang tao nandyan na. Ultimo yung pagkain, pamimigay ng mga ayuda, dapat nandyan yung picture ni chairman pati ni congressman. Di ba? Nandyan lahat ang ginagawa nila. Kaya pagdating doon sa Congress, pati Senate, nagubanga yan. Kasi wala naman yung sa ibang mga tao, karamihan sa mga nakaupo sa gobyerno. Di ba? Gusto lang nila, puno-puri lang sila ng mga tao. Ano yung marahim Allah, maliban sila sa mga taong ginabay ng Allah Ta'ala. Naintindihan ninyo? Kahit simpleng bagay lang, gusto ni chairman. Sa akin yan. May gawa niyan. Di ba? Ganon yung tao, pakitang tao. Kaya pagdating sa ibadat nila naapektuhan. Gusto bida-bida palagi. Bida. Gusto niya, palitan niya si Jollibee. Kasi bida-bida total. Bida-bida naman si Jollibee, bida ang saya, di ba? Doon ka na, palitan mo na si Jollibee kung gusto pa bida palagi. Di ba? So, yan yung nagiging sakit ng tao sa paggawa ng kabutihan. Nawawala yung ikhlas sa lahat ng sitwasyon. Kapag hindi pinuri, hindi gagawa ng mabuti. Di ba? Kapag hindi pinuri si Ajmer, hindi makikita sa masjid.
Di ba? Sige, Najmir. Mabait ka naman. Di ba? Ganun, sakit ng tao yun. Balimbing. Pero sa puso, of course, walang nakakalang puso ng tao ang Allah Ta'ala lang. Pero ito yung dahilan kung ba't minsan pinag-aaral natin yung Islam. Para mapangalagaan mo yung puso mo sa mga bagay na may sakit sa puso mo. Minsan ang sakit ng tao hindi sa kanyang katawan, hindi sa kanyang puso, pati sa akal. At yung Islam pinapasok para gamutin yung pagkatao maging ikhlas ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tama? So ganun ang senaryo at ang sitwasyon na tinuturo sa atin na innamal a'malu binniyat wa innamal likumri'in ma nawa. Di ba? Eh kung mag-adan, halimbawa, di ba? Dapat ikhlas kay Allah Ta'ala. Di ba, Alex? Yung lang. Kung papagandahin natin po sa iba, alhamdulillah. Pero dapat hindi ka papasukan ng pakitang tao sa gagawin mong kabutihan. Pangalagaan mo yung puso mo na tanggalin mo sa puso mo, hindi mo kailangan papuri ng tao kasi ginagawa mo para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naintindihan natin? So, 7:12 na. Nakita ko na si Alex. So, hanggang doon lang tayo. Walang subhanaka bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alex, adan na Alex. Adan ka na. Nangangamoy na si Alex. Nangangamoy na si Alex. Ayan.